Kumusta kayong lahat? Ako si Dra, Ligaya Santos, at ngayon ay tatalakayin natin ang mahalagang paksa ng paggamit ng natural na antibiotic para sa kalusugan ng bibig at paghinga. Naranasan na ba ninyong mapuyat dahil sa matinding pananakit ng ngipin na kumikirot hanggang sa utak o ang pag-aatubili na yakapin at halikan ng inyong mga apo dahil sa masamang hininga? O mas matindi pa, tuwing nagbabago ang panahon, sumasakit ang lalamunan at umuubo na nagiging sanhi ng matagal na sipon at trangkaso na nagpapahina at nagpapagod sa inyong katawan. Kung tumatango kayo sa alinman sa mga binanggit ko, huwag muna kayong lumisan. Ang video na ito ngayon ay isang napakahalagang regalo para sa inyong kalusugan. Alam nating lahat na napakabuti ng pagmumumog ng tubig alat, ngunit hindi ito sapat. Ibinunyag ni Dra. Ligaya Santos ang isang napakasimpleng sikreto. Kailangan lang magdagdag ng isang patak ng natural na sangkap sa maligamgam na tubig alat tuwing umaga at gabi. Isang patak lang, mahal kong mga kababayan, at lilikha ito ng isang matibay na pananggalang. Isang napakalakas na natural na antibiotic na papatay sa mga bakterya na nagdudulot ng karies ng ngipin, magtatanggal ng matagal ng masamang hininga, at higit sa lahat, pipigilan ang mga virus na nagdudulot ng sipon, trangkaso, at pamamaga ng lalamunan mula mismo sa lalamunan. Bago natin tuklasin kung ano ang mahiwagang patak na ito, kung gusto ninyo ang mga tips sa natural na pangangalaga sa kalusugan at kagandahan mula sa aking channel, mangyaring i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. Ang inyong tunay na pagmamahal ay ang pinakamalaking inspirasyon upang patuloy kaming magbigay ng serbisyo araw-araw. Ngayon, umupo kayo ng komportable, magsalin ng isang basong maligamgam na tubig, at samahan ninyo akong tuklasin ang solusyon sa kahanga-hangang sikreto na ito. Bahagi isa, ang katotohanan tungkol sa tubig alat at bakit kailangan ng isang patak na ginto, mahal kong mga kababayan. Mula pa noon, pinapayuhan na tayo ng ating mga ninuno na magmumog ng tubig alat tuwing umaga para sa malinis na lalamunan at matibay na ngipin. Sa siyentipikong pananaw, ito ay ganap na tama. Ang diluted na tubig alat ay may natural na antibacterial properties na mahusay para sa paglilinis ng plaka at paglikha ng kapaligiran kung saan mahirap lumaki ang bakterya. Gayunpaman, sa katotohanan, maraming tao ang regular na naghahalo at nagmumumog ng tubig alat ng masigasig, ngunit nananakit pa rin ang kanilang ngipin, namamaga pa rin ang kanilang gilagid, at sumasakit pa rin ang kanilang lalamunan tuwing nagbabago ang panahon. Bakit kaya ganoon, mahal kong mga kababayan? Ito ay dahil ang bakterya at virus ngayon ay napakatigas. Mayroong bilyon-bilyong bakterya sa ating bibig. Nagtatago sila ng malalim sa mga butas ng karies ng ngipin o sumusuot sa ilalim ng inflamed na gilagid. Ang ordinaryong tubig alat sa puntong ito ay nakakapaglinis lamang sa ibabaw at hindi sapat upang makapasok ng malalim at tuluyang mapuksa ang malubhang impeksyon. Para itong pagwawalis ng bahay nang hindi pinupunasan, nananatili pa rin ang alikabok sa mga puwang ng sahig. Iyan ang oras na kailangan natin ng isang lihim na sandata, ang pagdaragdag ng isang patak ng natural na esensya sa maligamgam na tubig alat ay parang pagdaragdag ng isang malakas na makina na nagdadala ng tubig alat upang pasukin ang proteksiyon na layer ng bakterya. Pinapatay sila ng mas mabilis at mas epektibo ng maraming beses. Kaya, ano ang ginintuang patak na iyon? Depende kung gusto ninyong gamutin ang pananakit ng ngipin, pagalingin ang masamang hininga, o pigilan ang sipon at trangkaso. Ibubunyag ko sa inyo ang tatlong eksklusibong formula ngayon. Pakinggan ninyong mabuti upang mapili ang pinakaangkop na formula para sa inyo. Bahagi 2. Tatlong ginintuang formula para gawing natural na antibiotic ang tubig alat. Formula 1. Tubig alat plus isang patak ng clove essential oil, ang kaaway ng karies, ng ngipin, at pananakit ng ngipin. Dumako tayo sa unang formula
na siyang tagapagligtas din para sa mga taong pinahihirapan ng pananakit ng ngipin na hindi makakain ng maayos o makatulog ng payapa. Ito ang kombinasyon ng tubig alat at isang patak ng clove essential oil. Mahal kong mga kababayan, ang clove ay hindi lamang isang pamilyar na pampalasa, kundi tinatawag din itong hari ng dental pain relief. Dahil sa napakalakas nitong antiseptic at local anesthetic na kakayahan, ito rin ang matapang at maanghang na amoy na katangian sa mga dental clinic kapag nagmumog. Ang solusyon na ito ay makakapasok ng malalim sa bawat puwang na ginagamit ang antibacterial properties ng asin at ang anti-inflammatory power ng clove upang linisin ang lugar ng impeksyon. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga tense na nerve ay manhid, pinuputol ang matinding pananakit, at sabay na tumutulong na mabilis na mabawasan ang pamamaga ng gilagid at epektibong maalis ang nana. Para gawin ang mouthwash na ito, ihanda ang mga sumusunod na sangkap, 1 kutsarita ng table salt o iodized salt. Gamitin lang ang malinis na asin na karaniwan ninyong ginagamit sa pagluluto. Humigit kumulang 50 milliliters ng maligamgam na tubig, katumbas ng isang maliit na baso na ginagamit sa pag-inom ng tsaa. Haluin ang tubig sa tamang temperatura, mga 37 hanggang 40 degrees, bahagyang mainit-init sa paghawak, tulad ng tubig na ginagamit sa paghalo ng gatas para sa mga bata. Huwag na huwag gumamit ng napakalamig na tubig dahil masasakit ang ngipin na mahina na. Isang maliit na bote ng pure clove essential oil. Madaling mabili ang essential oil na ito sa mga malalaking botika, mga tindahan ng natural essential oil, o maaaring ipabili sa inyong mga anak o apo online. Kapag kumpleto na ang mga sangkap, napakasimple ng paraan ng paggawa. Una, ilagay ang inihandang asin sa maligamgam na tubig at haluin ng mabuti gamit ang kutsara hanggang sa matunaw ng ganap ang asin sa tubig. Susunod, maingat na maglagay ng eksaktong isang patak ng pure clove essential oil sa tubig alat. Tandaan ninyo, mahal kong mga kababayan, ang clove essential oil ay may napakalakas na gamot, kaya isang patak lang ang kailangan. Ang sobrang dami ay magdudulot ng pamumula at pamamaga sa bibig. Pagkatapos, haluin muli ng bahagya. Pagkatapos ay magmumog ng isang supot ng solusyon na ito, dahan-dahang imumog, itulak ang tubig sa pagitan ng mga ngipin. Siguraduhing ikiling ang ulo upang mapunta ang tubig sa bahagi ng panga na sumasakit. Mumugin ito ng mga 2 hanggang 3 minuto, pagkatapos ay ilura, huwag na huwag lunukin. Gawin ito ng 2 beses sa isang araw, mas mabuti sa umaga paggising at sa gabi bago matulog. Siguradong sa loob lamang ng 2 hanggang 3 araw, mapapansin ang malaking pagbaba ng pananakit. Gayunpaman, tandaan din ninyo, ito ay isang paraan lamang upang maibsan ang sakit at mabawasan ang pamamaga. Kung bumaba na ang pamamaga ng ngipin, dapat pa rin kayong maglaan ng oras upang bumisita sa isang dentista para sa pagsusuri at upang mapunan o matanggal ang sirang ngipin ng tuluyan. Mahal kong mga kababayan, napakabilis ng clove sa pagpapagamot ng pananakit ng ngipin, ngunit paano kung hindi kayo may karies ng ngipin, ngunit nababahala sa inyong masamang hininga na nagpaparamdam sa inyo ng pagkapahiya kapag nakikipaghalubilo o nag-aatubili na yakapin ang inyong mga apo? Huwag kayong mag-alala. Samahan ninyo akong lumipat sa ikalawang formula upang tuluyang malutas ang problemang ito. Formula 2, Tubig Alat Plus. Isang patak ng peppermint essential oil, panlaban sa masamang hininga, kumpiyansa sa pakikipag-ugnayan. Mahal kong mga kababayan, ang masamang hininga sa ating edad ay isang sensitibong bagay ngunit napakakaraniwan. Ang pangunahing dahilan ay ang pagbaba ng produksyon ng laway dahil sa edad na nagdudulot ng tuyong bibig, na nagpapahintulot sa bakterya at tira-tirang pagkain na madaling maipon at magdulot ng masamang amoy. Bukod pa rito, ang pagsusuot ng pustiso o pagkakaroon ng acid reflux ay nagpapalala ng sitwasyon. Upang ganap na malutas ito, ang kombinasyon ng tubig alat at peppermint essential oil ang perpekto.
Ang tubig alat ang gaganap sa papel ng pagpatay sa bakterya at paglilinis ng plaka. Samantala, ang peppermint essential oil ay hindi lamang nakakatulong na buhayin muli ang produksyon ng laway upang maiwasan ang tuyong bibig, kundi nag-iiwan din ng matagal na sariwang minty na amoy na ganap na nagtatanggal ng lahat ng matindi at hindi kanais-nais na amoy. Para sa mouthwash na ito, ihanda pa rin ang humigit kumulang 50 ml ng maligamgam na tubig alat tulad ng paghahalo sa unang formula. Pagkatapos, maglagay ng eksaktong isang patak ng pure peppermint essential oil sa baso ng tubig at haluin ng mabuti. Kung hindi makabili ng essential oil, maaari kayong durugin ang 5 hanggang 7 sariwang dahon ng peppermint, ang uri ng dahon ng mint na karaniwan nating kinakain kasama ng gulay. Ibaba dito sa kaunting mainit na tubig upang makakuha ng esensya, pagkatapos ay magdagdag ng ilang butil ng asin upang makakuha ng kahanga-hangang resulta. Tandaan ninyong magmumog ng lubusan gamit ang solusyon na ito tuwing umaga paggising, pagkatapos ng mga pagkain na may matapang na amoy at lalo na bago matulog. Kapag nagmumumog, gamitin ang inyong dila upang ipaikot ang tubig sa buong bibig upang malinis din ang itaas na bahagi ng dila. Dahil ito ang tirahan ng maraming bakterya na nagdudulot ng amoy, kung patuloy ninyong susundin ang formula na ito, ang inyong hininga ay laging sariwa at malinis. Mula ngayon, malaya na kayong makakakain, makakapagkwentuhan sa club, magiging kumpiyansa sa pakikipag-ugnayan, at makakayakap sa mga bata ng walang anumang pag-aatubili, kaya nalutas na natin ang mga problema sa ngipin at hininga. Ngunit mahal kong mga kababayan, kapag tumatanda, humihina ang immune system, kaya ang pinakamalaking pag-aalala tuwing nagbabago ang panahon ay hindi lamang ang bibig kundi ang respiratory tract. Sipon at trangkaso, namamaga ang lalamunan, ubo na may plema. Paano natin pipigilan ang mga ito mula mismo sa lalamunan? Inaanyayahan ko kayong tuklasin ang ikatlong sikreto na siyang pinakamahalagang formula sa video na ito ngayon. Formula 3, tubig alat. Plus isang patak ng tea tree oil, ang bakal, na pananggalang. Laban sa sipon at trangkaso, pamamaga ng lalamunan. Ang ikatlong formula na ito ay ang bakal na pananggalang na nagpoprotekta sa respiratory tract at baga ng mga nakatatanda. Maligamgam na tubig alat na sinamahan ng isang patak ng tea tree oil, mahal kong mga kababayan. Pamilyar ang lahat sa tea tree oil na ginagamit para painitin ang mga bata tuwing nagbabago ang panahon. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang paggamit nito sa pagmumog ay isang kahangahangang kaaway ng sipon at ubo. Kapag nagmumog, agad na palalabnawin ng tubig alat ang mucus at papawiin ang pananakit ng lalamunan. Kasabay nito, ang tea tree oil ay didikit, na bumubuo ng isang malakas na antibacterial film na pumipigil sa virus mula mismo sa pasukan, habang ang mainit na singaw ay tutulong upang malinis ang ilong at epektibong mailabas ang makapal na plema na nagbibigay ng matinding ginhawa. Para sa mouthwash na ito, pakitandaang mabuti ang mga sumusunod. Dahil ang pagmumog sa bibig at lalamunan ay dalawang ganap na magkaibang kilos. Para mapigilan ang sipon at trangkaso, kailangan nating magmumog sa lalamunan. Napakasimple ng paraan. Kumuha ng isang bahagyang mas malaking baso, maghalo ng humigit kumulang 100 ml ng maligamgam na tubig alat, panatilihin ang temperatura na humigit kumulang 3 pasa hanggang 40 degrees Celsius, tulad ng paghahalo sa dalawang naunang formula. Susunod, maglagay ng 1 hanggang 2 patak ng pure tea tree oil sa baso. Gamitin lang ang uri ng tea tree oil na ginagamit para sa sipon para sa nanay at sanggol dahil ito ang pinakaligtas at pinakamahusay. Pagkatapos ay haluin ng mabuti gamit ang kutsara. Ang teknik ng pagmumog sa lalamunan, maglagay ng katamtamang supot sa bibig, pagkatapos ay itaas ang ulo ng husto upang ang tubig alat ay dumaloy ng malalim sa lalamunan. Ngunit tandaan, huwag lunukin. Patuloy na itulak ang hangin mula sa lalamunan
na gumagawa ng tunog na ko sa loob ng mga 15 segundo. Sa puntong ito, ang foam ng tubig alat na may tea tree oil ay bubula, na pumapasok at nililinis ang bawat sulok ng tonsils at likod ng lalamunan. Pagkatapos ng 15 segundo, ilura ito at ulitin ang operasyon na ito ng 3 hanggang 4 na beses hanggang sa maubos ang tubig sa baso. Tuwing nagbabago ang panahon o kapag nararamdaman lang ninyo ang kaunting kati sa lalamunan o masakit lumunok, gawin agad ang paraang ito. Gawin ito ng 2 beses sa isang araw, 1 beses sa umaga at 1 beses sa gabi bago matulog. Tinitiyak ko sa inyo na ang sipon o ubo ay tatakbo palayo at hindi na makakagambala sa inyong kalusugan. Kaya, naipaliwanag ko na ang 3 napakasimple ngunit epektibong formula para sa pangangalaga sa bibig at respiratory tract mula sa pamilyar na sangkap sa bahay. Gayunpaman, sa katunayan, nakikita ko na maraming tao ang nagmamadaling sumunod ngunit hindi sinasadyang nagkakamali ng mapanganib. Ang mga remedyong folk na ito, gaano man kaganda, kung mali ang paggamit natin, hindi lamang hindi gagaling ang sakit, kundi maaaring magdulot pa ng pinsala sa katawan na nagpaparamdam sa ngipin ng higit na pananakit at nagpapalala ng pamamaga ng lalamunan. Upang ang maliliit na tip na ito ay talagang makapagbigay ng tamang epekto sa pangangalaga sa kalusugan, inaanyayahan ko kayong manatili sandali upang repasuhin ang 4 na mahahalagang tala na ito ngayon. Bahagi 3, ang mahahalagang tala, nakamamatay na pagkakamali na dapat iwasan sa pagmumumog ng tubig alat. Aking channel ay nais bigyang diin upang ang 3 natural na formula na ito ay ganap na gumana at maging ganap na ligtas. Kailangan ninyong tandaan ang 4 na mahahalagang tala na ito. Maraming tao ang hindi sinasadyang nagkakamali na nagpapalala ng pamamaga ng lalamunan at nagpaparamdam sa ngipin ng higit na pananakit. Pagkakamali isa, sobrang alat o sobrang konsentrado na tubig alat. Maraming tao ang nag-iisip na mas maalat, mas mahusay ang pagpatay sa bakterya, kaya idinadagdag nila ang 1 buong kutsarang asin sa baso ng tubig. Mahal kong mga kababayan, ito ay isang napakapanganib na pagkakamali. Ang sobrang alat na tubig alat ay magtatanggal ng tubig mula sa membrane ng lalamunan at gilagid na magdudulot ng pamumula, pagkatuyo, at magpapahintulot sa bakterya na mas madaling atakehin. Ang payo ay ihalo ang tamang proporsyon tulad ng ipinaliwanag ko. Kailangan lamang ng 1,040 kutsarita ng pinong asin para sa 50 ml o 100 ml ng maligamgam na tubig. Ang mouthwash ay dapat na bahagyang maalat, tulad ng sabaw, upang maging pinakamabuti. Pagkakamali. 2. Paggamit ng masyadong malamig o masyadong mainit na tubig. Sa ating edad, humina na ang enamel ng ngipin at lalamunan. Ang paggamit ng malamig na tubig ay magpaparamdam sa ngipin ng matinding pananakit, habang ang mainit na tubig ay magdudulot ng pamumula sa membrane. Palaging gumamit ng maligamgam na tubig na humigit kumulang 37 hanggang 40 degrees Celsius, bahagyang mainit-init sa paghawak tulad ng tubig na ginagamit sa paghalo ng gatas para sa mga bata. Ang tamang init na ito ay nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo para mabilis na gumaling ang pamamaga at nakakatulong din sa mga essential oil na maglabas ng sariwang minty na amoy ng pinakaepektibo. Pagkakamali 3, labis na paggamit ng essential oil, kung clove man, peppermint, o tea tree oil. Lahat sila ay puro extract na may napakalakas na gamot. Tandaan ninyo ang panuntunan na sobra ay masama. Maglagay lamang ng 1 hanggang maximum na 2 patak sa bawat paghalo. Ang sobrang dami ay hindi makakapagpagaling ng sakit ng mas mabilis, ngunit magdudulot ng pamumula sa bibig at pansamantalang mawawalan ng panlasa. Higit sa lahat, pagkatapos magmumog, kailangan ninyong ilura ng lubusan ang solusyon na ito at huwag na huwag lunukin. Pagkakamali. 4. Hindi pagbanlaw ng bibig ng malinis na tubig. Pagkatapos magmumog, ang plaka, bakterya, at plema ay maaaring nananatili pa rin.
Ang natitirang alat ay madali ring magdulot ng tuyong bibig. Kaya, pagkatapos ilura ang solusyon, magmumog ng isang supot ng maligamgam na purified water, banlawan, ng bahagya sa huling pagkakataon upang ganap na malinis ang bibig. Kung susundin ninyo ang 4 na mahahalagang tala na ito at ganap na maiiwasan ang mga nakakapinsalang pagkakamali, ang maliliit na tip na ito ay magiging tunay na ligtas na gamot para sa pangangalaga sa kalusugan. Ang kalusugan sa pagtanda ay kasing halaga ng isang ilaw sa hangin. Kung alam natin kung paano alagaan ito ng tama, ang ilaw na iyon ay mananatiling matibay at nagliliwanag. Kaya, sa video na ito ngayon, ibinunyag ng aking channel ang kumpletong sikreto ng ginintuang patak na sinamahan ng tubig alat. Mula sa patak ng clove essential oil na nagtatanggal ng pananakit ng ngipin, sa patak ng peppermint na nagbibigay ng sariwang hininga, hanggang sa patak ng tea tree oil na nagiging bakal na pananggalang na nagpoprotekta sa baga mula sa sipon at pamamaga ng lalamunan. Anong formula ang pinakagusto ninyo? O mayroon ba kayong iba pang epektibong folk remedy na ginagamit sa bahay? Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba ng video upang tayo ay makapagbahagi at matuto sa isa't isa kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang, makabuluhan, at nagbibigay ng praktikal na halaga sa kalusugan ninyo at ng inyong pamilya ang video na ito. Huwag mag-atubiling mag-like upang suportahan ang aming koponan. Higit sa lahat, mangyaring mag-subscribe sa aking channel na Pamilyang Malusog at Maganda at i-on ang notification bell upang automatikong ipaalam sa inyo ng YouTube tuwing maglalabas ang channel ng mga bagong kapaki-pakinabang na video sa kalusugan at kagandahan. At magiging napakaganda kung i-click ninyo ang share button upang ibahagi ang video na ito sa Facebook, Zalo o ipadala sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Baka sakaling may isang taong may sakit ng ngipin o umuubo ng matindi na makakahanap ng ginhawa sa pamamagitan ng video na ito. Iyan ay isa ring paraan para magtanim tayo ng kabutihan at ipalaganap ang pagmamahalan, hindi ba? Mahal kong mga kababayan, maraming salamat muli sa paglalaan ninyo ng mahalagang oras upang samahan ang aking channel hanggang sa huling minuto. Nais kong hilingin sa lahat ng mga kababayan at sa kanilang pamilya ang masaganang kalusugan, kapayapaan sa isip at puso, at isang masaya, malusog, at makabuluhang buhay kasama ang inyong mga anak at apo araw-araw. Paalam at magkita-kita tayo sa mga susunod na video ng Pamilyang Malusog at Maganda, M.